Sa Maynila, hindi lang mga barong-barong ang winasak ng Bagyong Uwan. Ultimo floodgate ng isang pumping station hindi umubra at nasira sa kasagsagan ng bagyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Makikita ang hampas ng alon sa seawall ng Block 2 sa Baseco, Maynila sa videong ito nakuha ng residenteng si Neneng Taroyo. Ito ang huling video na nakunan niya. Dahil kalaunan, hinampas ng malaking alon ang bahay niya at tuluyang nasira. Pira-pirasong kahoy na lang ang natira. 10 po anak ko eh. Gusto ko rin magkaroon ng bahay pero ganito nga. Hindi mo rin kasi masabing kalikasan. Nakikano muna kami dun sa bahay na yun. Tapos yung anak kong iba nandun po sa evacuation. Dito po yung isa, dalawa, tatlo. Ang balak po namin sana, ilipat na lang sila. Kaya lang ang problema, wala pa tayong lugar na paglilipatan. Pati mga kagamitan sa bahay, nilamon ng dagat. Wala ho. Ito lang ho, yung damit ng best friend ko. Yung nalabas namin, natangay din. Wala to. Yun lang, wala na. Kaya, anong panawagan? Konting tulong. 7 barong-barong ang tuluyang nawasak sa lugar na ito. Ang isa nga, bukod sa wasak na, tinangay ng alon sa layong 1 kilometro. Ang barong-barong ng pamilya ni Morena na dating may ilang nakatukod na paa, isa na lang ang natitira. 5 tirahan ang partially damaged dito. Nagsalubong ko po kasi alon dito eh. Sumampa rin po sa bubong namin hanggang dyan. May kasama ng batot buhangin. Wala po kaming kundi ayusin. Walang choice eh. Wala naman po kaming perang para makalipat ng maayos-ayos na bahay. Dahil sumampa ang alon sa seawall ng Manila Bay, nagkalat ang mga buhangin at bato. Pinagtulungan itong linisin ng mga residente para maayos na madaanan ng mga sasakyan ng kalsada. Di kalayuan, isang mangingisda ang makikitang sinusubukang isalba ang kanyang bangka na inanod rin ng dagat. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, umabot sa 3,370 families o mahigit 10,000 na individual ang lumikas sa evacuation centers sa Maynila, bagamat nag-uuwian na rin ang iba sa kanila. Likas sa iba, tay. Pero kagabi, meron din kailangan pang sunduin sa kanilang mga tirahan sa kadiliman ng gabi gaya sa Baseco. Kinatok sila ng rescuers at kinumbinsing lumikas na. Sa bahaging ito ng Maynila, makikitang malalaki pa rin ang alon at damang malakas na hangin, kaya hindi pa rin makalaot ang mga mangingisda. Kanselado rin ang biyahe sa barko, kung kaya may mga kababayan tayong stranded sa North Port. Ilan sa kanila naroon na mula pa noong November 6 at 7. Sabi na ibang mga pasahero, baka pwede yung mangingi ng tulong yung pagkain lang. Kasi ubos na daw yung budget nila. Ako nga po, ubos na din eh. Nag-alala sila sa akin dahil may bagyong malakas. Sana nga lang po, ligtas ako makauwi sa pamilya ko po. Sa Maynila rin, nasira ang floodgate na ito sa Paco Pumping Station sa kasagsagan ng bagyo. Ayon sa Metro Manila Development Authority, posibleng dahil ito sa hampas ng tubig mula sa Pasig River na umabot ng mahigit 12 meters bandang alas 10 kagabi. Patuloy daw ang investigasyon sa pagkasira ng floodgate na gawa ng Department of Public Works and Highways. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga bahay at kabuhayan naman ang hindi nakaligtas sa gupit ng storm surge sa Tanza, Cavite. Ang mga residente tila hindi na raw makaahon dahil sa kawalan ng solusyon para maprotektahan sila sa nagbabagang panahon. Yan ang tinutukan live ni Mark Salazar. Mark! Tama, Emil, paulit-ulit ang kwento ng coastal community sa Tanza, Cavite. Babagyuhin sila, aanurin ang kanilang bahay, aayudahan, tapos ganun ulit sa susunod na bagyo. Walang pangmatagalang solusyon. Alas 9 kagabi hanggang alas 12 ng hating gabi, pinakamataas ang storm surge na naramdaman ng mga taga-barangay Amaya 7 at Amaya 5 sa Tanza, Cavite.
Brownout, pero ayon kay Jerome, aninag nila kung paano nilamon ng alon ang bahay niya at yung sa mga kapitbahay niya. Minamasdan nyo bang kinakain na alon? Oo. Habang wala na magagawa na ng alon eh. Pero bakit ito bang alon na ito hindi pangkaraniwan to para magtayo pa kayo dyan? Hindi pa pagkaraniwan. Hindi nangyayari dati yan? Hindi nangyayari dati yan eh. Hanggang saan lang mo ang... Hanggang doon lang sa may doon ng breakwater na yon. Maagap naman nag-preemptive evacuate ang mga residente kaya walang naalangang buhay. Pero dapa ang kabuhayan ng libu-libong pamilya sa baybaying ito ng Manila Bay. Umuwi po ako kanina, wala na po. Opo. Lahat ng gamit sa loob? Mayroon naman po kami na samsam kaunti. Mga damit lang po ng mga bata. Halos lahat sila sa vulnerable community na ito ang wala namang choice kundi iraos lang ng paulit-ulit ang banta ng kalikasan. Humingi lang po kami ng kasi po yung nakaraang taon. Nakakuha na po kami. Kasi siyempre di naman po namin akalain na ganito mangyayari sa akin. Kaya hingi po ulit kami ng tulong para po makaano kami ng bahay. Kasi po ang hirap po mangupahan. Pagkatapos silang bagyuhin, hindi rin pala sila nakakabalik agad sa hanap buhay dahil hindi raw agad nawawala ang peligro ng dagat. Ang kalman niyan, kumalma ngayon, bukas, makalawa, 3 araw, dadating dyan yung talagang alon ng bagyo, ng pagkalalaki yun. Saan ho galing yung sa labas yun. Doon sa deep sea? Oo, doon. 3 araw, ibig sabihin hindi kayo pwedeng mangisda? Hindi, malulubog ka ron. Hindi ka kasi makakabunsod dyan, gawa ng dyan pa lang ilulubog ka ng alon. Damang-dama rin daw nila ang sinasabing epekto ng climate change o yung pagtaas ng level ng tubig na unti-unting kumakain sa kanilang pamayanan. Ang kinatatayuan kong ito, 3 years ago, ay basketball court. 3 years ago lang yan ganyang kabilis daw ang pagbabago ng Manila Bay ayon sa mga nakatira rito sa Amaya 5, Tanza, Cavite. 3 years ago, pwede kang magtayo ng bahay dito ng istruktura. Pero hindi na raw ngayon. Ganun na raw ang pinagbago ng taas ng level ng Manila Bay. Pwede raw nilang talikuran yung Manila Bay, yung kanilang hanap buhay, kung may alternatibo. Alternatibo na mas maayos na buhay na malayo sa peligro. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Hindi rin nakaligtas ang Baguio City sa pagbaha, maging sa pagguho ng lupa at mga bato. May mga nabolding puno at poste kay brown out sa City of Pines. Live mula roon, nakatutok si Jonathan Handal. Jonathan? Well, itong nakikita mo sa likod ko, yung ulan na yan, kaninang umaga pa yan, hindi pa tumitila, walang tigil po yan. Pero yung hangin, humina na po ngayon. Hindi tulad kagabi, talaga pong sumisipol ang hangin dito sa Baguio City. Narito ang report. 3 tunog ng sirena. Hudyat na wag nang lumabas ng bahay. Alas 8 kagabi nang patunugin ang babalangyan ng Baguio City Government bago pa tumama ang super bagyong Uwan. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, sumisipol na ang hangin at bumuhos na ang malakas na ulan. Pagputok ng liwanag, tumambad na ang mga pinsala na buwalang 5 dekada ng higanteng Norfolk pine tree na ito. Binasag ang bakod, pinalundo ang mga kawad ng kuryente at tumama sa bubong ng opisina ng Barangay Padre Burgos. Mukhang bulok na yung yung gitna. Noon pa lang sinasabi ko na dapat putulin na. Ang isa pang higanteng pine tree doon, pinapuputol na rin ng City Hall bago pa makadisgrasya. Sa katabing Barangay Padre Zamora, poste naman ng kuryente at telco ang pinabagsak ng napakalakas daw na hangin. Main transmission line ng kuryente ang mga natumba, kaya nawalan ng kuryente kagabi ang halos buong Baguio City. Kaya si Tony dali-daling pumunta sa City Hall para sa libreng charging station. Para sa electric breast pump ng kanyang misis, para sa kanilang anak na triplets. Hirap po sir. Lalo walang ilaw, iyak ng iyak yung mga bata.
Umabot sa 500 ang nagsilika sa Baguio na posible na rin daw magsiuwian ngayong araw. 39 na puno ang natumba o tumagilid, 2 minor landslide at rockfall, 1 insidente ng pagbaha. Wala namang pinsala sa mga tourist spot at wala ring casualties. Nagulat kami na minimal lang ang impact sa amin. We were spared from devastation. Malaki yung impact nung mountain range natin. Meron pa yung Sierra Madre, tapos siyempre pagpasok dito sa Cordilleras. So nakatulong na malaki. Kanina buong araw pa ring inulan ang Baguio. Wala halos mga tao at sasakyan sa kalsada. Okay ang Cannon Road. Nandun kami kanina. Oo, may dumaan nga. Pero meron mga minor na rockfall. Siguro mga Wednesday siguro talagang fully open na yan. Mel, sabi ni Mayor Magalong, ngayong araw unti-unti na raw ibabalik yung supply ng kuryente sa ilang parte ng Baguio City. Yan muna ang latest mula rito sa City of Pines. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Good evening mga kapuso. The struggle is real para kay Sparkle actor Allen Ansay matapos maapektuhan ng bagyong Uwan ang kanyang pamilya sa Camarines Sur. Pero dahil sa kanyang busy schedule, hindi pa makauwi ngayon si Allen sa kanyang hometown. Makichika kay Aubrey Carampel. Isa ang Camarines Sur sa mga dinaanan at sinalantan ng bagyong Uwan. Kaya di na iwasang mag-alala ni Sparkle actor Allen Ansay, lalo't doon nakatira ang kanyang pamilya at malapit sa dagat ang kanilang bahay. Ginawa nila mama, nag-evacuate na sila. So lahat ng gamit namin inakyat na. Tapos kumbaga mas inisip na nila kaysa isipin yung mga gamit, mas inisip nila mag-evacuate kasi mahirap na abutan ka ng dagat o abutan ka ng baha. Sa ngayon, hindi pa nakakauwi sa kanyang hometown si Allen dahil abala sa trabaho. Kahapon, nag-perform siya sa isang event na dinaluhan ng kanyang fans. Busy rin siya bilang isa sa hosts ng TikTok Clock. Sobrang dami ko natututunan talaga, especially kila Kuya Kim, sa lahat ng cast ng TikTok Clock. Sa November 15, present naman si Allen sa 30th anniversary concert ng Sparkle GMA Artist Center na Sparkle 30. Sana pumunta yung mga kapuso natin and kumbaga mag-meet tayo doon and enjoy lang natin. This month din ay babiyahe rin si Allen papunta namang Japan. Kasama raw sana niya sa work trip na ito ang ka-love team na si Sofia Pablo. Pero nasa loob na ng bahay ni Kuya si Sofia bilang isa sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate. Bagamat aminadong namimiss si Sofia, suportado naman daw ni Allen ang kanyang PBB journey, pati na ng iba pa nilang kaibigan. Ako naman talaga is todo suporta. And syempre, dami ko din mga kaibigan. Ayan, sila Anton, sila Marco, sila Clifford. Mga close ko din talaga sila. Especially si Aki, talagang todo yung suporta ko sa kanya. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang batang babae na natagpuang nakasilid sa sako sa loob mismo ng kanilang bahay sa Iloilo. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Walangit palamdam mo na sa bata nga way matkaluoy sa bata nga amo polaridad na ginimo na din sa bata ipatay pa. Hindi matanggap ni Rhea ang sinapit na kanyang 7 taong gulang na pamangkin sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Sabado na matagpuan siya ng kanyang lola na nakasilid sa sako sa CR ng kanilang bahay. May pulso pa umano ito kaya dinala sa ospital pero idineklara na roon na dead on arrival. Nakahigot ang sako. Pagbukas na nakahigot pag itang liag bata. Tapos pagakwat na widen panty kag short. Kwento ng kanyang lola, iniwan ang bata ng kanyang ama sa kanila. Pero nagpaalam umano ito sa kanyang lola na manonood lang ng TV sa kanilang bahay. Dahil hindi na bumalik sa bahay ng lola, pinuntahan siya ng kanyang lola at noon na natagpuan sa CR. 5 ang persons of interest na tinututukan ng pulisya kasama na ang lolo ng biktima. Isinailalim na ang mga ito sa swab test. Hindi pa na siya sige na mapinpoint natin na sila ang perpetrator. No? Kinakuha lang natin nangyari kita. With most circumstances na nalagi within that time sa pag-commit ng crime na sana. Probably ni Arap ito sa buong pag-inilugan.
Hinihintay pa ang autopsy report upang matukoy kung paano pinatay ang bata. Hindi pa matukoy kung ginahasa ito. Nakikipagtulungan naman ang barangay sa pulisya sa pagtukoy sa sospek sa krimen. Daw hindi ka tao, kabay pa nga konsensyahan ka astasan mo, hindi ka pagpaturugon sa imo konsensya. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, Nakatutok, 24 Oras. Sa Quezon City, pinabagsak ng hangin ang isang puno at bahagi ng isang billboard. 2 ang sugatan dahil dyan. At nakatutok si Chino Gaston. Umaga kanina nang maramdaman ang malalakas na hangin at ulan sa Quezon City. May ilang sumilong sa isang simbahan pero pinasok pa rin doon ng tubig. Sa Katipunan Avenue may bumagsak pang bahagi ng electronic billboard matapos tangayin ng malakas na hangin. Nasira tuloy ang likurang bumper ng nabagsakan nitong sasakyan. May nagkalat pang yero sa kalsada. Tinamaan yan ang isang motorcycle taxi rider at kanyang pasahero. Agad silang nilapatan ng pangunang lunas at dinala sa ospital. Bagaman ayaw magbigay ng pahayag sa media, nangako ang building management kung saan nakakabit ang billboard na tutulong sa pagpapagamot ng mga biktima. Biglang may bigat dito diretso. Bukod sa mga nasugatang individual, may nasira ring solar panel na nakakabit sa Katipunan flyover matapos tamaan ng nahulog na mga yero. Isinara muna ng QCPD Traffic Division ang southbound lane ng Katipunan Service Road maging ang Esteban Abada na lagusan mula Xavierville Avenue para maiwasan na ang iba pang aksidente. Nirecommend po natin ng closure kasi sa preventive measure po natin, just in case may bumagsak at least wala tayong matatamaan na tao or sasakyan. Temporary lang po to until such time na ma-ensure natin na safe na po itong lugar. Isang malaking puno naman ng kaimito ang bumagsak sa K1st Street sa Barangay Kamuning sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. May nadaganan niyang poste ng kuryente at telco kaya nawala ng kuryente sa lugar. Inabot ng kalahating araw ang pag-chainsaw at pagtanggal ng nabuwal na puno na hinarangan din ang buong kalsada. Ayon sa Quezon City Government, umabot sa higit 8,000 pamilya na nakatira malapit sa mga sapa at ilog ang pinalikas sa mga evacuation center ng lungsod. Pinauwi din sila kalaunan matapos humupa ang baha. Umabot po kami ng 616 combined of 2 evacuation centers which is the Dalupan Elementary School na meron pong 99 na evacuees. Samantalang dito po sa San Francisco Elementary School ay meron pong 517 evacuees po. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay ng bumagsak na LED billboard, humingi na ng paumanhin ang kumpanyang nagmamay-ari niyan. Nakipag-ugnayan na sila sa tinamaang motorista para mabigyan ng tulong medikal at iba pang pag-alalay. Sasagutin nila yan, gayon din ang danyo sa sasakyan. Isolated umano ito pero sinuspindi na rin ang operasyon ng LED billboard habang iniimbestigahan ang nangyari. Mga kapuso, alamin na natin ang latest sa galaw ng Bagyong Uwan matapos nitong manalasa sa malaking bahagi ng Luzon. Iatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, unti-unti nang lumalayo sa bansa ang Bagyong Uwan pero ramdam pa rin ang epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. 9:10 p.m. kagabi na maglandfall ang Bagyong Uwan bilang super typhoon sa Dinalungan, Aurora at saka po nito tinawid ang iba pang bahagi ng Luzon hanggang sa makarating dito sa may West Philippine Sea. Huli po yung namataan kaninang hapon sa layong 175 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 120 kilometers per hour. Ito po ay nasa typhoon category. Taglay lakas ng hangin nga abot nga po ng 120 kph at yung bugso naman 150 kilometers per hour. Kumikilos po yan pahilagang kanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, ngayong gabi o bukas ng madaling araw, posibleng makalabas na yan sa Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, kung mapapansin nyo dito sa kanyang track, unti-unti po itong magre-recurve at babalik ulit dito sa loob ng PAR sa
darating na Miyerkules. Meron kasing high pressure area dyan po sa bahagi ng China na iniiwasan ng bagyo, kaya imbes na magtuloy-tuloy yung pagkilos nito pahilagang kanluran ay ito po ay liliko at papasok ulit dito sa loob ng ating area of responsibility. Sunod po nitong tutumbukin itong Taiwan kung saan naman ito posibleng tumama, pero unti-unti naman na po yang hihina. Ayon po sa Pag-asa, kapag pumasok ito ulit sa PAR, ay posibleng magtaas pa rin ng wind signal. Dito po yan sa may extreme northern Luzon, kaya patuloy po natin yang imomonitor. Kahit papalayo na, medyo nahahagi pa rin ang mga kaulapan at hangin nitong bagyong Uwan yung ilang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northwestern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at pati na rin sa Benguet. Nakataas din po ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western and central portions ng Pangasinan at pati na rin sa northern portion ng Zambales. Signal number 1 naman ang nakataas sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, natitirang bahagi po ng Zambales, Bataan, Tarlac at pati na rin sa Pampanga. Kasama rin po dito ang Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Polillo Islands, Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Islands, ganun din ang Oriental Mindoro at kasama rin po dito ang Marinduque. Nasa signal number 1 din po itong Calamian Islands, Camarines Norte at pati na rin ang northwestern portion ng Camarines Sur. So ito po yung babala sa lakas ng hangin. Ngayon pag-usapan po natin yung mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa pa rin ng ulan. Dito yan sa Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi po ng Central Luzon, pati sa ilang lugar dito sa Mindoro Provinces. Pagsapit po ng hapon, halos ganito rin po yung magiging panahon, pero may mga posibleng pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Quezon Province at pati na rin dito sa Bicol Region. Sa Metro Manila naman, posible pa rin makaranas ng ulan ng ilang lungsod, pero hindi naman po kasing tindi tulad ng naranasan natin kahapon at kanina. May mga kalat-kalat na ulan naman sa Visayas at Mindanao sa umaga at sa hapon naman, kabilang po sa makakaranas niyan itong Western Visayas, Negros Island Region, Cebu, Bohol, Samar and Leyte Provinces at pati na rin ang halos buong Mindanao. Kaya doble ingat pa rin dahil may mga malalakas at yan po ay posibleng magdulot pa rin ng mga pagbaha. Samantala, magiging maalon pa rin at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Dito po yan sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin sa ilang baybayin dito sa Southern Luzon. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Panik naman ang idinulot ng mabilis sa pagtaas ng baha sa isang barangay sa Nueva Ecija. Hindi lang mga kubo ang pinadapa ng bagyo sa probinsya, pati bahagi ng isang tulay at slope protection. Mula sa Karanglan, Nueva Ecija, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, narating natin itong bayan ng Karanglan dito sa Nueva Ecija. Ito po yung pinakamatinding hinagupit ng Super Typhoon Uwan dito sa buong lalawigan. At makikita mo sa aking likuran, ito pong bahagi ng Baluarte Bridge na wasak matapos ragasain ng napakalakas na alon. At umapaw pa yung alon na yan dito sa taas ng Baluarte Bridge, no? At bukod sa pinsala ay matinding takot din ang idinulot ng biglang pagtaas ng baha na umabot pa hanggang dibdib sa mga residente rito. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan, bandang alas 9:30 kagabi, mabilis na tumaas ang baha dito sa Barangay DL Maglano. Panik na po kami dahil ayan na po ang biglang dating ng tubig. Sobra po ang lakas. Umiikot po yung hangin, kaya natakot po kami ng gusto. Ayun na, may tao pa doon. Mabilis namang dumating ang rescue para ilikas sila sa evacuation center. Malaking tulong din ang bayanihan, kahit delikado. Pinagkakatok na ng ilan ng kanilang mga kapitbahay para iligtas ang mga nakatira. Umiikot po yung tubig dyan sobrang lakas, tapos may mga bata pa po doon. Ngayon, kinakabahan na po ako, ayaw lumabas ng kwan. Ayan po, may kasama po ako, si uncle ko. Ayun, tinulungan po namin yung mga bata, siyempre baka malunod. Malaking pinsala rin ang inabot ng ilang infrastruktura rito sa Karanglan sa paghagupit ng Bagyong Uwan.
Nawasak ang approach slab ng Baluarte Bridge dito sa Barangay RA Padilla, kaya light vehicles na lang muna ang pwedeng dumaan dito ngayon. Malaking dagok daw ito dahil ito ang kanilang provincial road. Nag-scar po yung ilalim ng ating approach slab para po, kung makikita po natin, wala na pong laman yung ilalim ng ating pavement. Masyado po, delikado po sa motorista, lalo na po yung mga heavy trucks na dumadaan dito, may tendency pong bumagsak. Dito lang sa Karanglan, naabot sa 2,000 pamilya ang apektado at kinailangang ilikas. 5 barangay pa rin ang nananatiling isolated o di pa maabot. We'll be ready to deploy our relief operations po sa mga nasabing lugar na kailangan po ng tulong. We are closely coordinating with our city and municipal local government units para po malaman kung ano po yung possible. Kasi may mga areas po tayo dito isolated pero may mga ruta na available. Some of them kailangan po lang natin umikot. Pero di lang ito ang nasira dahil pati ang slope protection at gabion wire sa Karanglan River dito sa Barangay Burgos nawasak matapos ragasain ng malakas na alon sa ilog. Salubungan po kasi ito nung dalawang malalaking river channel na dito po sa Caloocan River saka po yung Salazar River. Pag nagsabay po yan, talagang tumataas po na gaga dito po, umabot po ng gagabewang. Kinukut-kut, naghahanap po ng malambot na bagay yung lakas ng tubig. Pag may nasimulan po yan, sigurado, uunti-untiin niya na gigibain yung mga structure na madadaanan. Marami ring pinatumbang mga puno at winasak na bukirin. Ngayong hapon, ininspeksyon ni Nueva Ecija Vice Governor Lemon Umali kasama ang Engineering Department ang mga nasirang infrastruktura na mahagi rin ng 500 family food packs para sa mga apektadong residente. Maging sa bayan ng Laor, tumaas ng husto ang tubig sa Bato Ferry River kaya pinadapa nito ang maraming kubo na pasyalan ng mga turista. Ang iba, tuluyan ng tinangay. Maganda po mga kubo namin dito nung nakaraan. Marami po, mahigit po 100. Yun po, gawa po ng pagbabaha, pag-uulan po ng mga bagyo. Kaya po naanod po lahat ng mga kubo namin. Masyado pong malakas yung hangin, masyadong malaki pong dagok sa amin to kasi ito lang po yung kinabubuhay namin. Tumaas din ang tubig sa Bangkerohan River sa boundary ng Palayan at Bungabon. Sa kabuuan, nasa 14,000 ang inilikas. Mahigit kalahati pa rin ng lalawigan ang nananatiling brownout. Wala pa ring pasok bukas ang pampubliko at pribadong eskwelahan sa lahat ng antas. Mel, sa mga sandaling ito ay bumuhos na muli ang napakalakas na ulan at umiihip na huli ang pagkalakas-lakas na hangin. Katunayan, halos tinutulak tayo rito ng hangin. At nananawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Karanglan sa national government na mapagawa na raw sana ang kanilang riverbank protection dahil heavily silted na raw ang kanilang ilog. Kaya napakabilis umapaw ng tubig at nilalamon na rin daw ng ilog ang kanilang mga bukirin. Yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Karanglan, Nueva Ecija. Balik sa iyo, Mel. Doble ingat ha at maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.